Isa sa bawat tatlong nakatatanda na nababalian ng balakang ay pumanaw sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Hindi ito dahil sa mismong bali. Ito ay dahil sa pagkakahiga, nagkakaroon sila ng pulmonya, nawawalan ng kalamnan at humahantong sa mga komplikasyon. Ngunit ang mas nakakatakot ay karamihan sa kanila ay hindi alam na mahina na pala ang kanilang mga buto bago pa sila mabalian. Alam niyo po, hindi masakit ang buto hanggat hindi ito nababali. Marami ang nag-iisip, hindi naman masakit ang tuhod ko kaya okay lang siguro ako, o malakas naman ang likod ko kaya matibay din siguro ang mga buto ko. Ngunit ang sakit sa tuhod ay tungkol sa kasukasuan at ang sakit sa likod ay tungkol sa kalamnan. Ang mga buto ay walang nerbiyos kaya hindi ito nagpapadala ng senyales kahit na unti-unti na itong humihina. Malalaman na lang nila na ganito na pala kahina ang mga buto ko kapag nabali na sila. Maaaring ito na ang inyong huling pagkakataon. Kapag nabali ang buto, mahirap na itong maibalik sa dati. Kailangan ninyong malaman bago pa ito mangyari. Kung tatapusin ninyo ang video na ito ngayon, musika, ipapaliwanag namin ang lahat ang dahilan kung bakit humihina pa rin ang mga buto kahit regular kayong umiinom ng gatas. Ang dahilan kung bakit hindi na-absorb ang calcium supplements at isang paraan na 10 beses na mas epektibo kaysa sa gatas. Sige po, magsimula na tayo. Magandang araw po. Ako po si Dr. Rodrigo Lim, isang neurologist mula sa channel na Gintong Kalusugan. Sa loob ng 20 taon, ginagamot ko na ang mga nakatatandang pasyente. At sa aking matagal na karanasan, napansin ko na ang pinakaugat ng mga problema tulad ng pagkadulas, hirap sa paglakad at paglala ng demensya ay madalas na nagsisimula sa mga buto. Ngunit ang mahalagang impormasyong ito ay hindi ko maipaliwanag ng maayos sa ospital. Sa 3 minutong konsultasyon, sapat lang ang oras para sa mga pagsusuri at pagrereseta ng gamot. Wala po akong sapat na oras para dahan-dahang sabihin na, Lola, subukan ninyong ganito ang pagkain o Lolo, mas mabuting iwasan ninyo ito. Kaya naman ngayon, ibabahagi ko ang mga bagay na hindi ko masabi ng buo sa loob ng klinika. Una, hayaan ninyong ikwento ko ang isang pasyente. Si Aling Lorna Reyes, taga Quezon City, 78, taong gulang ngayong taon. Isang may bahay sa buong buhay niya. Ayon sa kanyang mga anak, siya raw ang isa sa pinakamalusog sa kanilang lugar. Umiinom siya ng isang basong gatas tuwing umaga at naglalakad-lakad sa parke tuwing gabi. Halos hindi raw siya kailangang pumunta sa ospital. Ngunit isang maulang umaga, medyo basa ang sahig ng kanilang banyo. Nadulas ang kanyang paa at napaupo siya sa sahig. Hindi naman ganoon kalakas ang pagkabagsak, simpleng pagkaupo lang. Sinubukan pa niyang tumayo gamit ang kanyang siko. Ganun lang po kagaan na pagkadulas. Ngunit nabali ang kanyang balakang. Sa labas mukha siyang malakas, ngunit sa loob marupok na pala ang kanyang mga buto. Nang dumating sila sa ospital, tinanong ako ng kanyang anak na lalaki doktor, araw-araw po siyang umiinom ng gatas. Bakit po nangyari ito? Ang tanong na iyan, narinig ko na ng napakaraming beses. At sa tuwing naririnig ko, iyong bumibigat ang aking dibdib. Hindi po sila nagkamali. Ang totoo, walang sino man ang nagsabi sa kanila. Ang katotohanan na hindi sapat ang gatas lamang. Huwag po ninyo akong ma-misinterpret. Hindi ko sinasabing masamang pagkain ang gatas. Ang gatas ay tiyak na isang masustansyang pagkain. Mayroon tong calcium at protina. Ang punto ko lang po, hindi sapat ang gatas lamang para protektahan ang mga buto paglampas ng edad 60. Ang nakakatakot sa bali sa balakang ay hindi ang mismong pagkabali. Ang problema ay ang mga sumusunod dito. Kapag matagal na nakahiga, nagkakaroon ng pulmonya dahil hindi makagalaw, mabilis na nababawasan ng kalamnan. Nagkakaroon ng mga sugat sa pagkakahiga, bedsore, nawawalan ng gana sa pagkain at darating ang depresyon. Dahan-dahang nawawala ang kanilang lakas para mabuhay. Kapag bata pa, kahit mabali ang buto, ilang buwan lang ay gumagaling na. Ngunit kapag lagpas na ng 60, napakabagal na ng paggaling. Ito ay dahil ang mga selulang gumagawa ng buto ay hindi na kasing episyente ng dati. Kaya kapag nabalian, napakahirap nang bumalik sa dati. Isang pagkadulas lang, mababago na ang buong natitirang buhay ninyo. Kaya naman tinatawag kong pinakamalaking banta sa mga senior citizen ang osteoporosis.
Mas tahimik at mas mabilis nitong sinisira ang pang-araw-araw na buhay kaysa sa cancer o dementia. Kaya, nais kong bigyan diin to. Ang mga buto ay hindi ginagamot pagkatapos mabali. Dapat itong protektahan bago pa mabali. Si Aling Lorna ay kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitasyon. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang kanyang operasyon, ngunit kailangan pa ng mas mahabang panahon para makalakad siyang muli tulad ng dati. Sinabi sa akin ng kanyang tagapag-alaga, kung nalaman lang namin ng mas maaga sana may nagawa kami. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Ganoon din ang nararamdaman ko. Kung nalaman lang sana, tiyak na iba ang nangyari. Kung gayon, ano ba talaga ang hindi natin alam? Maraming tao ang nag-aakala na humihina ang mga buto dahil sa kakulangan ng calcium. Kaya umiinom sila ng gatas at umiinom ng calcium supplements. Ngunit ang problema ay hindi ang kakulangan sa calcium. Ang problema ay hindi ito naa-absorb. Ang isang baso ng gatas ay naglalaman ng humigit kumulang 200 mg ng calcium. Pagkatapos ng edad 60, kailangan ng 800 hanggang 1,000 mg bawat araw. Sa simpleng kalkulasyon, kailangan ninyong uminom ng 4 hanggang 5 baso araw-araw. Ngunit dito nagsisimula ang problema. Ang absorption rate ng calcium mula sa gatas ay nasa 30% lamang. Kahit uminom ka ng 200 mg, ang aktual na napupunta sa buto ay nasa 60 mg lang. Kahit uminom ka pa ng 6 na baso sa isang araw, ang aktual na naa-absorb ay nasa 400 mg lang. Wala pa ito sa kalahati ng kailangan. Kaya naman kahit gaano karaming gatas ang inumin ninyo, hindi maiiwasang humina ang inyong mga buto. Ang kulang ay hindi ang iniinom. Ang kulang ay ang resulta. Hindi ito problema sa dami ng kinakain, kundi sa dami ng nakakarating sa mga buto. Marami ang ganito. Umiinom na ako ng calcium supplements. Umiinom din ako ng gatas araw-araw. Lahat ng sinasabing maganda sa buto, ginagawa ko. Ngunit kapag nagpa-bone density test, hindi tumataas ang kanilang bilang. Bakit kaya tama ang ginagawa ninyong pag-inom, ngunit hindi ito naa-absorb? Para ang calcium na pumasok sa bibig ay makarating sa mga buto, maraming kondisyon ang kailangang matupad. Kung hindi tugma ang mga kondisyong iyon, kahit gaano ka pa kasipag uminom, lalabas lang ito sa katawan. Kaya nakakadismaya. Tiyak na iisipin ninyo, ginawa ko naman ang lahat, bakit walang resulta? Sige po, ipapaliwanag ko kung bakit humihirap ang absorption habang nagkakaedad. Ang mga buto ay mukhang matigas, ngunit sa katunayan nagbabago ito araw-araw. Maraming tao ang tingin sa buto ay parang semento, isang nakapirming istruktura. Iniisip nila kapag nabuo na, habang buhay na itong ganoon. Ngunit hindi po. Ang buto ay isang buhay na tissue, tulad ng bahay, kapag luma na kailangan ng renovation, di ba? Tinatanggal ang lumang pader at pinapalitan ng bago. Ganon din sa buto. Ang mga lumang buto ay nasisira at pinapalitan ito ng mga bagong buto. Ito ay tinatawag na bone remodeling. Meron tayong dalawang uri ng selula sa katawan. Ang osteoclast cells ay ang mga sumisira sa lumang buto at ang osteoblast cells ay ang gumagawa ng mga bagong buto. Nung bata pa, balanse ang dalawang ito. Kung gaano karami ang nasisira, ganoon din karami ang bagong ginagawa, kaya nananatiling matibay ang mga buto nang hindi na natin kailangang isipin. Ngunit paglampas ng edad 60, nawawala ang balansing ito. Ang osteoclast cells ay patuloy na masipag sa pagtrabaho, ngunit bumabagal na ang osteoblast cells. Pareho pa rin ang dami ng nasisira, ngunit kumukonti na ang pumapalit, kaya unti-unting nababawasan ang laman ng buto. Nung bata pa, automatiko ito. Ngayong may edad na, manual na. Kailangan ninyong personal na asikasuhin para mapunan ito. Ang pagkawala na ito ay naiipon araw-araw. Kahapon, ngayon at bukas, kung wala kayong gagawin, unti-unting mawawala ang inyong mga buto. Dagdag pa rito, bumababa rin ang produksyon ng stomach acid. Pagkatapos ng edad 60, bumababa ang stomach acid ng 30 hanggang 50%. Kailangan ng calcium na matunaw sa stomach acid para ma-absorb ng katawan. Kung kulang ang acid, hindi natutunaw ang calcium at lumalabas lang ito. Ito ang dahilan kung bakit kahit uminom kayo ng pinakamagandang calcium supplement, hindi ito na-absorb. Ganon din sa bituka. Habang nagkakaedad, kumukonti ang mga daanan sa bituka na sumisipsip ng calcium. Bumababa rin ang pagiging aktibo ng vitamin D. Lalo na kung madalas kayong nasa loob ng bahay, nababawasan ang exposure sa araw na nagpapababa ng vitamin D synthesis ng hanggang 75%.
Ang vitamin D ang nagdadala ng calcium sa mga buto at kung hindi ito gumagana ng maayos, kahit pumasok ang calcium sa katawan, hindi ito makakarating sa mga buto. Sa huli, ganito po ang nangyayari, pumapasok ang calcium sa bibig, ngunit hindi ito nakakarating sa mga buto. Kaya kahit gaano karami ang inumin ninyo, humihina pa rin ang inyong mga buto. Mas mahirap pa po para sa mga kababaihan. 4 na beses na mas mataas ang kanilang panganib sa osteoporosis kaysa sa mga lalaki. Pagkatapos ng menopause, biglang bumabagsak ang antas ng estrogen. Ang estrogen ay may papel na pumipigil sa mga osteoclast. Ang panangga na nagpoprotekta sa kanilang mga buto sa buong buhay nila ay biglang nawawala. Kapag bumaba ito, nagwawala ang mga osteoclast. Biglang bumibilis ang pagsira ng mga buto. Kaya maraming kababaihan ang biglang bumabagsak ang bone density sa loob ng 5 taon pagkatapos ng menopause. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong okay pa nung sila ay nasa 50s ay biglang lumalala pagpasok ng 60s. Madalas sabihin ng mga nakatatanda, hindi na tulad ng dati. Noong bata pa ako, hindi naman ganito. Ang kasabihang iyan ay tama ayon sa siyensya. Iba na ang takbo ng katawan ninyo ngayon kumpara noon. Kahit parehong pagkain ang kainin ninyo, iba na ang dami ng na-absorb. Kahit parehong ehersisyo ang gawin ninyo, iba na ang epekto nito sa mga buto. Kaya ang mga dating paraan ay hindi na sapat para protektahan ang inyong mga buto. Kailangan ninyo ng paraan na angkop sa katawan ninyo ngayon. Bago ko ituro ang paraang iyon, mayroon muna kayong dapat suriin. Meron ba kayong mga gawi na kasalukuyang nagnanakaw ng calcium mula sa inyong mga buto? Kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung meron kayong mga gawi na nagnanakaw ng calcium, wala itong silbi. Mula ngayon, tingnan po ninyo kung meron sa mga babanggitin ko na tumutugma sa inyo. Una ay ang maaalat na pagkain. Kapag inilalabas ang sodium sa ihi, isinasama nito ang calcium. Sa bawat 200-300 mg ng sodium na inyong kinakain, humigit kumulang 40 mg ng calcium ang nawawala sa ihi. Ang mga mahilig sa sabaw, madalas kumain ng mga pagkaing may patis o bagoong o mahilig sa atsara, araw-araw ninyong inilalabas ang calcium sa inyong ihi, lalo na ang ating mga nakatatanda na mahilig magsabaw sa kanin, di ba? Ang gawin na iyan ay maaaring unti-unting nagpapahina sa inyong mga buto. Pangalawa ay kape. Ang kape mismo ay hindi masama. Hanggang 2 tasa sa isang araw ay okay lang. Ngunit kapag 3-4 na tasa na o higit pa doon na nagkakaproblema, hinaharangan ng caffeine ang mga daanan ng calcium absorption sa bituka. Kahit gaano karaming calcium ang inumin ninyo, hindi ito makakapasok sa katawan. Marami sa atin ang umiinom ng isa sa umaga, isa pagkatapos ng tanghalian at isa pa sa hapon, di ba? Mula sa 3 tasa, maari na itong makaapekto sa kalusugan ng inyong mga buto. Pangatlo ay mga carbonated na inumin. Ang mga inumin tulad ng cola at soda ay mayroong phosphate. Ang nakakatakot sa phosphate na ito ay hinihila at ninanakaw nito ang calcium na nakakabit na sa mga buto. Problema na ngang hindi pumapasok mula sa labas, pati pa ang nasa loob ay nawawala pa. May mga lolo at lola na nakikipag-inuman ng soft drinks sa kanilang mga apo, di ba? Minsan lang ay okay, ngunit hindi ito dapat maging isang ugali. Pang-4 ay kakulangan sa protina. Maaring magulat kayo dito. Marami ang nag-iisip, hindi ba't sapat na ang calcium? Ngunit kung ikukumpara natin ang buto sa isang bahay, ang calcium ang mga bloke hollow blocks at ang protina ang mga bakal rebar. Ang protina na tinatawag na collagen ang bumubuo sa balangkas ng buto at doon kumakapit ang calcium. Kung kulang sa protina, para kang may bahay na walang bakal. Kahit gaano karaming bloke ang ipatong mo, madali itong guguho. Nawawala mismo ang lugar kung saan dapat kakapit ang calcium. Habang nagkakaedad, nawawalan ng gana sa pagkain. Di ba? Marami ang kumakain lang ng kanin sabaw at kaunting ulam. Hindi na sila kumakain ng mga pagkaing may protina tulad ng karne, isda, tokwa at itlog. Iyan ang isang nakatagong dahilan kung bakit humihina ang mga buto. Si Mang Carlos Villanueva, taga Cebu City, 82 taong gulang, isang retiradong empleyado ng gobyerno. Hindi siya umiinom ng alak o naninigarilyo. Araw-araw siyang naglalakad sa parke at regular na nagpapa-check up
Laging normal ang resulta ng kanyang check-up. Ngunit narito ang isang patibong. Hindi kasama ang pagsusuri sa buto sa karaniwang medical check-up. Sinusuri ang presyon ng dugo, blood sugar at cholesterol, ngunit kailangan ng hiwalay na pagsusuri para malaman ang bone density. Ganon din ang nangyari kay Mang Carlos. Laging normal ang resulta ng kanyang check-up, ngunit mahina na pala ang kanyang mga buto. Isang araw, bigla na lang sumakit ang kanyang likod. Noong una, akala niya ay simpleng pilay lang. Nilagyan niya ng patch at tiniis. Lumipas ang isang linggo at hindi pa rin nawawala, kaya pumunta siya sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, lumabas na mayroon siyang vertebral compression fracture. Hindi man lang siya nadulas, pero kusang bumagsak ang kanyang buto sa likod. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang pamumuhay. Araw-araw siyang umiinom ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape. Ang kanyang pagkain ay simpleng kanin na may sabaw, dahil mas gusto niya ang maalat, madalas siyang kumain ng may bagoong o patis. Bihira siyang kumain ng karne. Sabi niya hindi na raw natutunawan. Halos wala siyang kinakaing protina. Ang mga gawin na naipon sa loob ng maraming taon ay tahimik na sumira sa kanyang mga buto. Ito ang dahilan kung bakit nakakatakot ang osteoporosis. Hindi ito masakit. Walang senyales. Walang babala. Tapos isang araw, bigla na lang itong guguho. Isang ubo lang, mababali na ang tadyang. Isang bahing lang, babagsak na ang gulugod. Kaya ngayon pa lang, kailangan ninyong suriin ang inyong mga gawi. Bawasan ng maaalat na pagkain hanggang 2 tasa lang ng kape, iwasan ng soft drinks, at siguraduhin may protina sa bawat kain. Hanggang dito, ito mga dapat iwasan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga positibong balita. Sasabihin ko sa inyo ang mga pagkaing nagpupuno ng calcium. 5 po ito. Una ay pinulbos na dilis. Ang 100 gram ng dilis ay may 900 hanggang 1,900 milligram ng calcium. Kung ang isang baso ng gatas ay 200 milligrams, ito ay 5 hanggang 10 beses na mas marami. Bukod pa riyan, dahil kinakain ang buong buto ng dilis, maganda rin ang absorption rate nito. Mas maganda ang maliliit na dilis kaysa sa malalaki. Dahil mas malambot ang buto, mas madaling ma-absorb. Kung gagawin ninyong pulbos, mas madali itong gamitin. Pwede itong ihalo sa sabaw sa mga ginisang gulay o sa sinangag. 1 kutsara lang araw-araw ay malaki na ang maitataas sa inyong calcium intake. Ngunit may isang bagay na dapat tandaan. Kung lulutuin ninyo ito ng maalat tulad ng pritong dilis na may asin, mas maraming calcium pa ang mawawala dahil sa sodium. Gamitin to bilang pulbos o bawasan ang asin sa pagluluto. Pangalawa ay kale. Sa lahat ng gulay, ito ang may pinakamataas na calcium absorption rate. 50%. Kung iisipin na ang gatas ay 30% at ang spinach ay 5%, malalaman ninyo kung gaano kahusay ang kale. Mukhang maraming calcium ang spinach, ngunit mayroon tong sangkap na tinatawag na oxalic acid na humahadlang sa calcium absorption. Ang kale naman ay kakaunti ang ganitong humahadlang na sangkap, kaya kung ano ang kinain mo, iyon ang na-absorb. Bukod pa rito, ang kale ay may vitamin K, magnesium at vitamin C. Ang vitamin K ay tumutulong na idikit ang calcium sa buto. Ang magnesium ay nagpapatibay ng buto. At ang vitamin C ay tumutulong sa paggawa ng collagen. Lahat ng sustansyang kailangan ng buto ay nasa iisang pagkain. Si Aling Mila Cruz, taga Pampanga, 70 taong gulang. Isa siyang negosyante. Na-diagnose siya na may osteopenia pagkatapos ng bone density test. Bago uminom ng gamot, gusto niya munang subukan sa pamamagitan ng pagkain. Uminom siya ng kale juice, tuwing umaga, kumain ng pinulbos na dilis at dinagdagan ang kanyang protein intake. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagpa-test siyang muli at bumuti ang kanyang bone density. Siyempre, hindi lang ito dahil sa kale. Marami siyang ginawang pagbabago. Ngunit naniniwala akong malaki ang naitulong ng kale. Pangatlo ay calcium fortified cheese. Ang ordinaryong keso ay may calcium din, ngunit ang calcium fortified cheese ay may 300 hanggang 500 milligrams bawat piraso. Ang katumbas ng 2 basong gatas ay nasa 1 piraso lang ng keso. Ang absorption rate nito ay mataas din, nasa 40 hanggang 50%. 1 piraso sa umaga kasama ng tinapay, 1 piraso bilang merienda. Sa ganong paraan, makukuha ninyo na ang kalahati ng inyong daily calcium requirement
Ngunit dahil ang keso ay may saturated fat, mas mabuting hanggang 2 piraso lang bawat araw. Para sa mga may mataas na kolesterol, maaari ninyong piliin ang low-fat cheese. Pang-apat ay calcium-fortified soy milk. Ito'y magandang alternatibo para sa mga hindi hiyang sa gatas o may lactose intolerance. Marami sa ating mga nakatatanda ang sumasakit ang tiyan o nagtatae kapag umiinom ng gatas, di ba? Para sa kanila, pwedeng ipalit ang calcium-fortified soy milk. Halos pareho lang ang calcium content nito sa gatas at meron itong isoflavones na karagdagang tulong para sa kalusugan ng buto. Ang isoflavones ay gumaganap na parang female hormones. Lalo itong nakakatulong sa mga babaeng postmenopausal. Panglima ay calcium-fortified tokwa. Ang kalahating bloke ng tokwa ay may humigit kumulang 190 mg ng calcium. Ang maganda sa tokwa ay sagana rin ito sa protina. Napupunan mo ang calcium at protina kaya sabay mong napoprotektahan ang iyong mga kalamnan at buto. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Kahit parehong pagkain ang kainin, may mga taong maganda ang epekto at mayroon ding hindi gaanong epektibo. Bakit kaya? Ang pagkakaiba ay kung mayroon o walang routine na tumutulong sa absorption. Mula ngayon, ibabahagi ko ang 5 golden routines. Una ay vitamin D. Ang vitamin D ay parang taxi na naghahatid ng calcium sa mga buto. Kahit gaano karaming calcium ang inumin ninyo, kung walang vitamin D, hindi ito makakarating sa mga buto. Ang pinakamagandang paraan para makakuha ng vitamin D ay ang sikat ng araw. Sapat na ang 10 hanggang 15 minuto araw-araw na pagpapaaraw sa braso o mukha tuwing naglalakad sa umaga o habang nasa beranda. Kung tag-ulan o madalas maulap, isang opsyon din ang pag-inom ng vitamin D supplements. Pangalawa ay ang acidic na kombinasyon. Ang calcium ay mas madaling matunaw at maabsorb sa isang acidic na kapaligiran. Ang pagdaragdag ng lemon juice, suka o kamatis ay maaring magpataas ng calcium absorption ng hanggang 70%. Ilang patak ng lemon sa ginisa dressing na may suka sa salad, kalahating kamatis sa kale juice. Sa ganitong kombinasyon, kahit parehong pagkain ang kainin, mag-iiba ang dami ng na-absorb. Pangatlo ay balanse sa protina. Nabanggit ko kanina na mahalaga ang protina, di ba? Hindi lang ang dami ang mahalaga. Mahalaga rin kung kailan ito kinakain. Kung kakain kayo ng 20 gram o higit pa na protina sa almusal, nagiging mas aktibo ang muscle synthesis at bumababa ng 30% ang panganib ng pagkadulas. Ang 2 itlog ay may 12 gem. Kung dadagdagan ninyo ng 1 pirasong keso o 1 basong soy milk, aabot na ito sa 20 gram. Ang pagkain ng masaganang almusal ay mabuti para sa buto at kalamnan. Pang-apat ay pagbabawas ng sodium at caffeine. Tulad ng nabanggit ko, nagnanakaw ng calcium ang maaalat na pagkain at kape. Kung babawasan ninyo ng kalahati ang sodium at caffeine, mababawasan ng 25% ang paglabas ng calcium. Uminom lang ng kalahati ng sabaw at hanggang 2 tasa lang ng kape. Hindi kailangan tuluyang alisin. Kahit kalahati lang ang bawasan, may epekto na ito. Panglima ay 10 minutong pagkilos araw-araw. Kailangan ng buto ng stimulus para gumawa ng bago. Kung palagi lang kayong nakaupo, hindi gagana ang mga osteoblast. Ang paglalakad, pag-akyat ng hagdan at pag-squat ay nagbibigay ng mechanical stimulation sa mga buto. Ang stimulus na iyon ang gumigising sa mga osteoblast para gumawa ng mga bagong buto. Sapat na ang 10 minuto sa isang araw. Sinubukan kong ilapat ang 5 routines na ito sa aking mga pasyente. May mga pasyente na bumuti ang bone density sa pamamagitan lang ng pagbabago ng lifestyle nang hindi binabago ang kanilang gamot. Siyempre, hindi lahat ay ganito. Ngunit personal kong napatunayan na posible ang pagbabago sa pamamagitan lamang ng pagkain at routines. Kung nakaabot na kayo dito, halos alam na ninyo ang lahat. Bilang panghuli, ibabahagi ko ang isang sample meal plan para sa isang buong araw. Una, almusal. Cheese omelette, 1 basong calcium-fortified soy milk, kalahating mansanas. Kung gagawa kayo ng omelette na may 2 itlog at 1 pirasong keso, mahigit 20 gram na ang protina niyan. Ang soy milk ay nagbibigay ng calcium at ang asido sa mansanas ay tumutulong sa absorption. Si Aling Sonia Santos, taga Makati City, 74 taong gulang, isang may bahay. Naging consistent siya sa almusal na ito sa loob ng 3 buwan.
Wala siyang gaanong binago. Almusal lang ang inayos niya. Pagkatapos ng 3 buwan, bumuti ang resulta ng kanyang bone density test. Malaki ang epekto ng isang almusal lang. Sunod tanghalian. Kanin na may pinulbos na dilis, inihaw na galunggong sabaw ng kale at tokwa. Kapag nagsasaing, maglagay ng 1 kutsara ng pinulbos na dilis at kahit kanin pa lang ay may calcium na. Ang galunggong ay mayaman sa vitamin D. At ang sabaw ng kale at tokwa ay sabay na nagbibigay ng calcium at protina. Si Mang Jose de la Cruz, taga Davao City, 80 taong gulang. Isa siyang negosyante. Masakit ang kanyang tuhod tuwing umaakyat ng hagdan. Binago niya ang kanyang diet na nakasentro sa tanghalian na ito. Pagkatapos ng 4 na buwan, sinabi niyang nabawasan ang sakit tuwing umaakyat siya ng hagdan. Hindi lang buto ang bumuti, kundi pati na rin ang mga kasukasuan at kalamnan sa paligid nito, panghuli hapunan. Sopas ng tokwa at kabute na may linga, ginisang pechay at brown rice. Sa gabi, magandang pagkaing madaling matunaw, ngunit sapat pa rin sa nutrisyon. Ang sopas ng tokwa at kabute ay mayaman sa protina at calcium at madaling matunaw. Ang pechay ay isang gulay na may mataas na calcium absorption rate. Hindi kasing taas ng kale, pero maganda na rin. Kung ganito ang 3 beses na pagkain ninyo, aabot sa 1,200 hanggang 1,300 milligrams ang inyong calcium intake sa isang araw. Sapat na ito para matugunan ang recommended na 800 hanggang 1,200 milligram para sa edad 60 pataas. Posibleng maabot ito sa pamamagitan lamang ng pagkain ng walang gamot. Siyempre, para sa mga may malalang osteoporosis, maaaring kailanganin ng gamot. Ngunit kung nasa osteopenia stage pa lang o para sa pag-iwas sapat na ang pagkain at tamang routines, si Mang Jose na 80 taong gulang at si Aling Sonia na 53 taong gulang ay parehong bumuti ng walang gamot kahit may edad na hindi pa huli ang lahat. Ang mga buto ay tapat. Kung ano ang iyong pinaghirapan, iyon ang ibabalik sa'yo. Sa loob ng 25 taon, napakarami ko nang nakitang nakatatanda. May mga nagsimula sa edad na 70, 80 at kahit 90. Ang mga taong akala nila ay huli na, ay nakaranas ng pagbabago. Hindi tinitingnan ng buto ang edad. Tinitingnan nito ang pagsisikap. Madalas sabihin ng mga tagapag-alaga, hindi ko akalain na ganito kasayang makita ang nanay ko na nakakalakad mag-isa. Ang paglalakad ay hindi lang simpleng paglipat ng lugar. Ito ay ang hindi pagiging pabigat sa mga anak, ang paglalakad kasama ang apo, ang kakayahang pumunta sa banyo na mag-isa. Lahat ng dignidad na iyon ay nagsisimula sa 2 paa na nakakalakad. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sinabi ko ngayon. Magsimula sa isang bagay lang. 1 kutsara ng pinulbos na dilis 10 minuto sa ilalim ng araw sa umaga o pagbabawas ng 1 tasa ng kape. Ang isang maliit na bagay na iyon ang magiging unang hakbang para iligtas ang inyong mga buto. Kung nakatulong ang video na ito, paki-share po sa inyong mga kaibigan at pamilya. At kung meron kayong balak na gawin kahit isang bagay lang mula sa napanood ninyo, mag-iwan po ng komento na pangako. Ito ay magiging isang malaking pangako rin sa inyong sarili. Naway manatiling matibay ang inyong mga buto sa mahabang panahon.